Yun eh. Kaya nakita ko talaga may discrimination dito. Hindi na po makabiyahe yung ilang mga kasamahan namin na hindi po makapag-register ng kanilang motor vehicle. Dahil nga po walang ibinibigay na confirmation sa amin ng LTFRB. Yung mga ending 5 po namin, marami dito nahuli kasi sumusubok talagang bumiyahe kasi nga saan naman sila kukuha ng kanilang ikakabuhay ngayon. Kayo dyan sa DOTR, LTFRB, LTO, kinakailan mag-usap-usap, kasama yung mga operators, kasama yung mga tsuper. Maraming hindi pa nakakaintindi. At nabanggit ni Senator JV kanina, yung financing. Let's do a little math. 2.4 million pesos yung amount ng sasakyan, kapalit ng jeepney. 2.4, 7 years to pay sa land bank. Okay. 84 months ang 7 years. So kung 84 months, i-divide mo yan sa 2.4, lilitaw na 28,000 a month ang amortization. Magkano lang po ang kinikita ng isang jeepney driver sa maghapon? 600, 700? I-times mo times 30 yan. Magkano? 21,000. Short pa. Diba? Short pa ng 7,000. Talagang utot-utot yung mga tsuper. Maghikaw sila. Hindi na ma-meet yung pambayad sa amortization. Kukulangin. Pangalawang pag-uusapan din natin, very important to me, yung design, yung iconic design ng jeepney. Ayaw na ayaw ko yung ipipace out. Pag nakikita ko yung mga jeep, minibus na nga ang tawag dyan eh, na tumatakbo dyan sa Quiapo, wala na. Wala nang itsura. Walang design. Ba't natin kailang palitan ang itsura ng jeepney? Pwede naman, susunod naman itong yung mga manufacturer, halimbawa yung Sarao, Francisco Motors, sa gustong specs ng gobyerno, wag lang natin ipasa sa ibang bansa. Of all countries, sa China pa talaga. God damn. Diba? Yun po yung nakakainit ng ulo. 2.4 million pesos, that's a lot of money. Eh kung ganon, bumili na lang yung jeepney operator ng, say, Fortuner. Oh. Halos magkapareho ng halaga. Ganon talaga halaga ng Fortuner, 2.4. And then i-grab nila. O magkano kikitain pag ni-reach nila sa Grab or pinasok sa Grab, kikita sila 1,500 pesos versus 600 pesos. Not practical. Kaya dapat mag-offer tayo ng mga gandang alternative. Dito may paliwanag natin kung paano dapat gawin itong modernization program na hindi nasasaktan yung mga malilit nating tsuper. Okay? Having said that, gusto kong kausapin ang isa sa mga representative. Ito, Pasang Mazda, palagi ko narinig eh. Ng Pasang Mazda, Mr. Roberto Caobet Martin. Magandang tanghali po, sir, or umaga, sir. Magandang umaga po, Mr. Chair. Nais ko pong kumuha ng inyong opinion dito po sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Ano po ang inyong opinion? Ano po inyong hinaing tungkol dito? Well, Mr. Chair, ako po'y matagal ng operator since 1977. Ako po'y tsuoperator. Nagmaneho ko ng sarili kong jeep at nakita ko po ang mga problema doon sa mga makaluma. At during those years, kailangan natin siguro yung mabago na rin yung sistema, yung masamang usok sa ating kapaligiran. Alam po naman nating lahat na ang mga jeepney na yan na surplus ay from Japan na talagang masamang nagiging usok at masama ang ibinutulot sa ating kapaligiran. So, good morning, Madam Senator. At napag-usapan din natin tungkol dun sa Clean Air Act. Kanya po kami sumusunod dito at akin pong sinuportahan yung programang modernization program. Ako po isang operator. Ako isang driver. At doon po sa pagtulong ko na yan, pagsuporta sa programang ito, nakita ko rin po yung malaking pagbabago. Maaring sa iba, Mr. Chair, iba ang kanilang interpretasyon.
Pero sa mga kagaya kong original na operator na nagmaneho ng jeep sa kalye, madarama ho pa namin ang pagkakaiba. Yung kaligtasan po ng ating mga pasaheros. Sa iconic jeep po natin, sa mga traditional jeepneys natin, ang mga pasaheros po bumaba sa likod. Marami po, Mr. Chair, ang naputulan ng paa dyan. Marami po ang na-aksidente dyan. Kanya nga po, nag-iisip kami ng mga pamamaraan noong pang-araw kung paano natin maisasayos ang kaligtasan ng ating mga mananakay. Hanggang dumating na nga po ang pagkakataon yung modernization program na noong nakarang administrasyon, Duterte administration, ay naipagpatuloy po ito. At doon po, nakipag-ugnayan kami sa maayos na pakikipag-ugnayan sa dating kalihim Tugade, Art Tugade, sa dating chairman, at ipinaliwanag po nila yung kabutihan ng programa ng modernisasyon. Maaari ho yung binanggit niyo Mr. Chair kanina at ni Senator JB. Yung dissemination of information na nabanggit po nyo, yung opening statement nyo, 7 taon na ito. At maaari hindi nauunawaan ng iba pa natin mga kasamahan, kagaya po yung kaninang napanood natin, hindi po naunawaan o kulang po ng dissemination information tungkol po dito sa programang ito. At doon po sa mga nakakaintindi, maaaring naunawaan ito, kagaya ko at kagaya po ng mga cooperative na andito ngayon. Yung pong binanggit nyo, Mr. Chair, na ayaw niyong mawala ang iconic look, hindi po tinatanggal ng DOTR ang ating traditional jeepneys. Katunayan po, meron po tayong manufacturer niyan, yung Santa Rosa Motors. Inintroduce po itong traditional jeepneys na ito based on Philippine National Standard. At iyon po, may mga existing na rin po tayong iconic at traditional jeepneys na base din po sa Philippine National Standard. Yung pong binanggit nyo naman kanina na mukhang minibus, tama po kayo doon sapagkat talagang hindi ho ito kamukha ng jeep. Nasabihan lamang na ito yung mga modern jeep, pero ando na po yan. Nakapurchase na rin po kami. At ang binabanggit ko po, ibabalik ko lang po, yung pong una, yung kaligtasan ng ating mananakay, environment friendly, since all of these units are all Euro 4 engines, Euro 5. At doon po sa mga naunang pagdinig ng dati nating chairman, Senator Ma'am Grace, ay napag-usapan na rin po namin lahat yan. At yung binanggit nyo sigurong rationalization kanina, Mr. Chair. Okay, sir, ilang minuto pa tayo kasi marami pa tayong Okay, pag-usapan. tatapusin ko na po. Siguro yun yung kailangan din natin. So yun po yung mga kabutihang nakita lamang namin doon sa ating mga modelong sasakyan na yung kaligtasan. Importante po kasi Mr. Chair yung kaligtasan ng ating mananakay, convenient, at yung safety nila. Okay. Thank you, Yun lang Mr. po, Martin. Mr. Chair. Pero bago Maraming mag-opening I would like to acknowledge the presence of Senator Grace po. Pero bago sa opening statement ni Senator Grace po, dadagdagan ko lang po yung sinabi ninyo, yes, safety ng mga passengers kasi sa traditional jeepney ngayon, yung babaan sa likod versus dapat doon sa may bandang left side or right side. Willing naman yung mga chuper na nakausap namin kung anong klaseng design ang gusto ng pamahalaan as long as hindi mawawala yung iconic design. Ibigay lang sa kanilang spec, susundin naman nila. Diba? Huwag lang totally i-pace out yung itsura. Na yung ginagawa ngayon, nakikita natin sa mga kalye, na yung minibus, na hindi na jeepney ang tawag, minibus na. Diba? Yun yun. Okay. Senator Grace po, do you have an opening statement? Magandang umaga po sa inyong lahat. Marami po dito mga pamilyar na mga nakasama natin sa loob ng 7 taon at ako'y natutuwa na ang gayong papalit sa Committee on Public Services ay isang maaasahan natin at didinggin din ang inyong mga hinanaing. Kung baga pagdating sa punto ay ipinatulfo na natin. 'Di ba? Kasi at saka syempre I'd also like to acknowledge yung ating walang sawang pagtulong rin na Vice Chair ng Committee on Public Services, si Senator JV. Mr. Chair, kung papayagan lang ninyo ako dahil syempre kayo na yung magpapatuloy nito. So bibigyan ko lang na maikling summary nung mga nangyari. No? Throughout the 7 years, this committee has never stopped asking the Department of Transportation to revisit the program
while we begged for cooperation from the drivers, operators, and commuters. Noon ngang mga nakaraang pagdinig natin sa issue at sa budget ng programa, nangako muli ang DOTR na re-rebisitahin ang programa. Unfortunately, we have yet to see it make good on its commitment. Kung baga, tila ba ang slogan ng PUV modernization ay, pinangakuan na kayo, gusto pa ninyong tuparin namin. Unahin na natin ang plano ang mga ahensya na may 36,217 na pampublikong sasakyan na hindi nag-consolidate. This represents thousands of drivers and operators that are prevented from engaging in their primary source of livelihood. Nakakalungkot isipin na sa ikapitong taon ng implementasyon ng PUVMP ay tila wala pa rin solido na plano ang DOTR para sa kanila. Second, during our last committee hearing, DOTR promised to approve 50% of the local public transport route plans, LPTRPs, by June 30, 2024. However, as of last May, only 11% or 174 LPTRPs have been approved. 19 pa lang ang nagdagdag or a mere 1.5% increase from the 9.5% or 155 approved LPTRPs in 2023. Anong klaseng road transport modernization ang hindi pa tapos ang ruta? Third, I have repeatedly flagged the DOTR's poor budget utilization rate, which it has failed to address time and time again. The program's total budget utilization rate is only 53% of its whopping 7.5 billion pesos budget from 2018 to 2024. This is such a disservice to the drivers and operators who have been pounding on our doors to ask for assistance because they could not afford the cost of modernization. Ni isang singkong duling ay hindi pa ata nagagastos sa 200 million pesos na inalaan natin sa Super Scholar Entrepreneurship noong 2023. These are only some of the issues that we raised. Hindi po COVID to. Sorry. 7 taon, 6 na pandinig, 6 na extension, at isang pandemya na ang nagdaan simula noong inilunsad ang PUVMP. Nagbago na rin ang pamunuan, hindi lamang ng kumiting ito, kundi na rin ng programa. Pero bakit tila hindi pa rin ayusin ng DOTR ang mga gusot sa implementasyon? Hindi po kami against modernization. Pero ang problema po talaga, napakaliit po talaga ng nauuwi na pera ng driver natin kung napakaliit pa rin ang subsidiya na binibigay ng gobyerno. First, the DOTR should prioritize the completion of the route plans before reducing the PUV units. Second, the department should also provide proper management, accounting, and human resources training, including effective grievance mechanisms for transport entities. Siguraduhin natin maayos ang pamamalakad ng mga ni-require ng cooperatives at corporations. Pangatlo, hanapin natin ng paraan ang maging abot kaya ang modernisasyon. Let's lessen our reliance on expensive imported units. Bakit ba kailangan galing sa ibang bansa o sa China? Kaya naman natin dito gumawa niyan. Mas mura pa. Finally, DOTR should come up with a humane and feasible timeline for the PUVMP with due consultations with stakeholders. Gusto nating lahat dito ang modernisasyon, pero hindi yung libo-libo muna ang mawawala ng kabuhayan o masasakyan. Para saan pa mabilis ang pagtakbo ng jeep kung naiwanan naman ang kailangang maisakay? Inaasahan nating maging daan ang diskusyon
ngayon para masolusyonan ang hinanaing ng ating mga tsuper. Alam ko kaya din ito ng ating chairman sa pagtulong-tulong natin sa nakaraang 7 taon. Sana naman magkaroon na ng totoong solusyon para sa lahat. Maraming salamat po. Thank you, Senator Grace Poe. I'd like to acknowledge the presence of Senator Robin Padilla. Senator Robin, meron kang opening statement. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah wassalatu wassalamu Rasulillahi. Assalamualaikum. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagbati pong puno ng pagpapala at awa ng Panginoong sa inyo pong lahat. Nais po nating pasalamatan ang tagapangulo ng Komite ng Public Services, Senator Idol Raffy Tulfo, sa pagpapatawag po ng pampublikong pagdinig sa umagang ito. Hindi po natin maikakaila ang malaking papel na ginagampanan ng ating mga driver sa pampublikong transportasyon. Partikular po ang mga jeepney drivers. Sabi nga po nila, nung bata pa ako, lagi ko pong nakikita doon, pagsakay ko, nandun yung sweet lover. Basta driver, sweet lover. Talagang yun po lagi ang ano sa akin eh. Maganda sa aking mga mata. Kaya gusto ko pong maging driver nung araw eh. Alam niyo po, pinarelax ko lang po sila. Malaking bahagi po ng ating working force ang hindi makakarating sa trabaho kung walang jeep. Malaking bahagi ng mga estudyante ang hindi makakapasok sa eskwela kung walang jeep. Mapipilay ang ating mga pamayanan kung walang PUV drivers. Kung walang jeep sa ating mga kalsada. Nadarama po ito sa tuwing magkakaroon ng strike ang ating mga PU drivers heroes. Sa paglulunsad po ng pamahalaan ng Public Utility Vehicle Modernization Program noong 2017, napakaganda po nito. Layon nitong isaayos, rebisahin, pagandahin at bigyang solusyon ang mga hamong hinaharap ng ating mga jeepney drivers. Ang ganda po ng batas para po sa mga jeepney drivers. At alam niyo po, kapag sinabi natin na para sa mga jeepney drivers, kasama po dyan yung pasahero. Ibig sabihin, pag sumakay po ngayon yung mga pasahero, komportable na po sila. Napakaganda po. Ngunit, sa panahon po na tila mas marami ang dumadaing, umaaray sa isinusulong na programa po ng ating pamahalaan. Hindi po tayo maaring magbingi-bingihan bilang tayo po ay mga public official, tayo po ay nag-oath na pangangalagaan po natin ng ating bayan, na taong bayan. Kailangan po nating pakinggan ang ating mga bayaning jeepney drivers. Narito po tayo ngayon, umaga upang makinig po sa mga bawat panig na inimbitahan po ng komite. Ito po ay napakagandang pagkakataon upang mabusisi po natin ang mga implikasyon ng pagpapatupad ng programang ito. Katulad po ng sinabi ng dati pong chairman, ang amin pong isa ring idol, nananalaytay po ang pag-asa sa kanyang, dahil po sa kanyang ama, Fernando po Jr., ma'am. Napakaganda po nung sinabi niya, hindi po kami kontra sa modernization. Walang taga-gobyerno ang kontra sa modernization. Yun lamang po, yung pong sana, suportahan po natin yung local natin na gumagawa. Bago po natin bigyan ng importansya yung mga dayuhan, yung pong katulad po ng mga kilala na, bihasa na. Sa hulit-huli, hindi natin kailan malilimutin ang ating layuning bigyang proteksyon higit sa sinuman ang ating mga maliliit na drivers. Yan po yung narinig ko kay Senator Raffy Tulfo, ang mga manggagawang Pilipino. Maraming salamat po. Thank you, Senator Robin Padilla. Isa sa mga napakahalagang issue na dapat maresolba kung nais natin
magtagumpay itong modernization program, yung route plan. Ito po ang one of the reasons kung bakit nagmo-modernize tayo dahil totoo nga naman, napaka daming jeep sa isang rota. Sumusobra-sobra, kaya pumipila-pila sa isang lugar para humakot ng kukunting pasahero. Ang akin lamang dito, hindi maunawaan bakit ang tagal. Tapos pangalawa, bakit sa LGU? Solely sa LGU yung responsibility sa route plan. Marami akong bad experience dyan. Yung mga taga-LGU, magninegosyo na sila. Kukunin nila yung mga magagandang rota or ibibigay nila doon sa mga kakilala, kumpare, kaibigan, etc. Lugi. Hindi dapat LGU kung akong tatanungin. Pwede siguro, kukonsulta lang, pero in the end, kailangan pag-uusapan yan. Operators, DOTR, LTFRB, and of course, yung mga maapektuang tsuper. Now, ang tanong ko muna sa inyo, DOTR, information dissemination. Dito kayo nagkulang sa departamentong ito. Noong 2021, merong inilaan na budget from DOTR ibinaba sa LTFRB na 319.3 million. Hindi nyo ginamit ito. Ang laking halaga na hindi nyo ginamit na sana ito ay para sa information dissemination magagamit. Pangalawang budget na hindi nyo ginastos ay itong route rationalization for Metro Manila Urban Transportation Study na 45 million. Hindi nyo naman ginastos ulit. Route Rationalization Study, Provincial Public Transport Services, 28.3 million. Hindi na naman ginastos. At ang isa pang nakakatawa, pag-uusapan nyo yung modernization program, kayo sa LTFRB, kung papaano ayusin yung sistema rito, ba't pa kayo pumunta sa Boracay? Nagsasayang ng pera. Sa Boracay pa talaga kayo nagkaroon ng inyong pag-usap-usap. Samantalang naghihikaw yung mga jeepney driver dito sa paghahanap buhay, tapos kayo doon maghahayahay sa Boracay. Pakisagot lang po muna yung ang laking perang hindi nyo po ginastos. Okay. Meaning, hindi nyo po ginamit. Yes. Mr. Chair, pwede po ba akong ma-recognize? Yes. Chairperson ng LTFRB, Teofilo Guadis III. Sorry. Go ahead, Chairperson. Salamat po, ng Mr. LTFRB. Chair. Yun pong mga katanungan po ninyo ay meron ho kaming binuong PowerPoint presentation. 10 minutes lang naman po, Sige po. na pinaghandaan po namin dahil in-anticipate na po namin itong mga katanungan na to. In the hope na yung presentation po namin makasagot po sa mga konting katanungan po ninyo. So with the permission of the chair po and the committee, may I be allowed to do a 10-minute PowerPoint presentation? Yes, go ahead. Salamat po, Mr. Chair. May buntag, Mr. Chair. Good morning, everyone. I am Joanne Elmedolan, the officer in charge of the Franchise Planning and Monitoring Division of LTFRB. Please allow me to present our presentation on the public transport
Modernization Program, formerly known as the Public Utility Vehicle Modernization Program. The PTMP has 10 components comprising of the initial implementation, regulatory reform, industry consolidation, the Local Public Transport Route Plan, or LPTRP, the route rationalization, financing, fleet modernization, vehicle useful life, stakeholder support, and communications po. Through the implementation of these components, the PTMP aims to establish an organized, efficient, and responsive public transport system that will provide sufficient, comfortable, accessible, safe, sustainable, and affordable mobility for all. At present, the PTMP's components, specifically the initial implementation and the industry consolidation, recently concluded last April 30, 2024. Next slide, please. On the industry consolidation and development po, as of April 30, 2024, the franchise consolidation process has reached 83.38% with 159,862 out of the 191,730 baseline units consolidated. This includes a total of 4,561 routes for PUJs and UVEs, encompassing 140,434 units, which accounts for 82.50% of the nationwide total for these vehicle types. Additionally, 1,529 routes for higher capacity PUVs, such as minibuses and PUBs, have been consolidated, involving 19,428 units across the country. In total, there are 6,090 consolidated routes for PUJs, UVEs, minibuses, and PUBs po. Okay, there are also 1,781 transport service cooperatives and around 262,870 members formed, while 1,183 corporations formed. Next slide, please. As to the benefits of the consolidation, the consolidation of drivers and operators into consolidated entities bring numerous benefits, not only for our public transport workers, but for our commuters as well. For one, consolidation fosters better working hours as drivers and operators are provided fixed salaries and government-mandated benefits. Second, consolidation results to reliable public transport service by ensuring that there is timely dispatching of units to ensure that there are always PUVs on the route, especially during peak hours. Lastly, by consolidation, there is improved efficiency in transport operations since organized dispatching of units allows more efficient deployment, reduced gas consumption and maintenance expenses. Operating costs are shared among the members. Since the industry consolidation, so what's next after consolidation? Since industry consolidation has been concluded last April 30, 2024, the focus will now shift on developing or strengthening the capacity and operations of the consolidated entities, mainly through capacity building activities or assistance which will be provided by the Office of Transportation Cooperatives. And aside from this, the focus will now shift on the completion of the LPTRP and route rationalization plans in order to ensure efficient and viable operations of the consolidated entities moving forward. Next slide, please. The local public transport route planning, the LPTRP. The question was raised earlier by the Honorable Chairman.
as the local government units are more knowledgeable and familiar with their territorial jurisdiction, the task of planning routes within their jurisdiction is devolved to them. The LGUs are expected to rationalize their existing routes based on passenger demand, road hierarchy, and road capacity, and to identify new developmental routes by formulating their own LPTRPs. As of June 15, 2024, 1,112 LGUs out of the 1,574 LGUs, or 71% po, have already submitted their draft LPTRPs for the review of DOTR Ma'am, excuse and me, can I LTFRB. interrupt? Yes, please, sir. And then I'll let you continue. Pwede bang once in a while magtagalog po kayo? Kasi itong hearing na to para sa mga jeepney drivers to eh. Marami sa kanila hindi masyado nakaintindi ng English. So pakitagalog lang po yung iba kung Sige. kaya ha. Thank Sige you po. I will try po. Hindi po kayo marunong magtagalog? Ay, marunong po, sir, pero okay. I believe... Sige ma'am, sige ma'am. Continue. Sige po. Your Honor, if I may, I could continue na lang po para Sige po. itapos ko po. Pakibilisan lang po Yeah, sana. that's right. So anyway po, yung objective natin dito sa LPTRP po, umabot na ho tayo ng 71% among all nationwide po. So sila po ay either meron nang naipasa or nasa process pa po ng amendment. So yun po yung latest natin, 71% po. Next slide please. Okay, sa fleet modernization po, ito po ay nabuo base po sa tulungan ng mga different agencies po. Hindi lamang po DOTR, kasama po natin dyan ang DTI. Sila po yung pinaka gumawa po ng Philippine National Standards po para malaman natin kung anong sukat, ano ang dapat na meron ang ating mga sasakyan na aaprubahan po eventually po ng DOTR. Kasama po dito ang OTC, DOTR, LTO, at saka LTFRB, at saka makikita nyo po, meron pong different government agencies po, pati po mismo yung mga manufacturers ay kasama po sa pagbuo nito ng PNS po. Next slide please. Sa certified PUB models, ito po yung naging topic nyo, Senator, yung tungkol po yung sasakyan, no? As of now po, sa buong PUV models na naaprubahan ng DOTR ayon sa PNS, umabot na po tayo ng 59% ay sila po ay local manufacturers. Para lang po iklaro ko kung anong ibig sabihin po ng local manufacturers, ayon po to sa DTI, kailangan merong 25% ng kabuuan ng sasakyan na merong mga parte or mga bagay na ginawa ng local assemblers para po masabi na ito ay local brand po. So 59% po at yung 41% yun po yung mga nasa ibang bansa po. Next slide. So ayon sa latest po to, there is a total of 11,165 po na ika nga tinatawag na OFG compliant units. Ito po yung mga modern vehicles. Meron po tayong 358 na electric vehicles po at sila po ay bumabaybay sa total of 27 routes sa buong Pilipinas po. Next slide. Sa financing naman po, so makikita po natin dito, dalawang grupo po yung nagpapautang. Isa po ay government financing institutions. Sila po ay merong approved loan na ng 17.5 billion. Tapos yung equity po, no, yung sinasabi nating tulong na gobyerno which is worth 280,000 bawat isang unit po, ang nai-release na po nila ay 1.66 billion pesos. Sa pribado naman po, 4.6 billion pesos po yung approved loan at sila po ay or nakatanggap na po sila galing sa gobyerno ng total of 577 million na equity subsidy po. Next slide please. Sa social support, ito po yung sinasabi ni Senator po kanina, yung tulong po natin. So, Chuper Scholar po, ito po ay galing sa TESDA. So, kung makikita nyo po, meron na po tayong 34,000 beneficiaries since 2019. Tapos, ang total po ng training sa lahat na ito ay 427 million po. Sa Entrepreneur Program po, ito po yung sa DOLE naman po, ito ay parang livelihood na binibigay po ng DOLE. Meron na po tayong beneficiaries ng 6,358. Nagtototal po ito ng 190 million pesos. Next slide please. So ano ang susunod dahil natapos na po yung ating consolidation ng April 30
konting background pa lang po, ito po'y siguro pang 7 or 8 extension na ng gobyerno. Ang huling extension po last year, nung March po, nung huling hearing po natin sa Senado, 2023, in-extend po ng ating Pangulo ito up to December 30, 2023 or December 31. Ngunit pagkatapos ng deadline po, lumapit po yung ating secretary, si Secretary Bautista, sa ating Pangulo dahil meron pa po mga hiniling yung ating mga transportation, not only groups, pati miyembro mismo na gustong humabol. Kaya po binigyan po ng extension muli ng ating Pangulo hanggang April 2024 po, kaya yun na po yung deadline. So ito po yung susunod na bagay na gagawin po ng DOTR, LTFRB at saka mga ibang agencies po. Sa short-term to medium-term plans po, once na ayos na po yung mga pagpo-process ng mga sa provisional authority, eventually po magkakaroon na sila ng CPC, Certificate of Public Convenience po, bibigyan po ng 5 taon yung mga sasakyan, pero ito po yung mga traditional jeep pa lang. Pag sila po ina-convert na into modern po, sila po ibibigyan ng 7 years. Ito po yung katanungan nyo kanina sa LPTRP po, ang project po namin, and we have to be to report po to you, this will take up to year 2026 po, yung LPTRP. Yung po yung objective natin na bago matapos or pagdating po ng 2026, aabutin po natin with our objective na mag 100% po. Kasi ang ginagawa po ngayon ng LTFRB, DOTR, sila po ay may mga trainings, may mga capacity building with the different LGUs po. Kailangan po talaga nila ng tulong further para ma-finalize po yung LPTRP. So ang project po natin by 2026, hopefully po ma-100% na po natin. Na yun, sa refleeting po, ito po yung pinakahuling component. Kaya sinasabi po natin sa mga transport sectors noon pa na wag nila pong isipin masyado yung pagbibili po ng mga modern vehicles because this will not happen soon. In fact po, ayon sa programa, yung refleeting po is 27 months. Ibig sabihin, pag nagsimula ka na at kailangan mo na mag-refleet, you have a total of 27 months na yung iyong units ay maging 100% po na modern vehicles. Ngunit, yung 27 months po na yan ay magsisimula lamang pag yung lugar mo ay nabigyan na ng LPTRP. So kung idadagdag po natin ang projected deadline sa LPTRP na mag-e-end po ng 2026 at papasok na po yung obligasyon ng ating mga kooperatiba at korporasyon na mag-modern, after that is 27 months, ang aming projected po by 2030, siguro masasabi na po natin na almost 100% na po ay ma-attain na not only LPTRP, pati po yung pagmamodern ng vehicles. Last slide na lang ata. Next slide. Yes, sa LTO po yun, I think it was one of the questions raised by the committee. Mamaya po yung LTO. Next slide, please. Next slide. Ito po yung one of the questions that was raised, yung possibility po ng government subsidized bus program. I think ito po yung tungkol sa EDSA busway nung huli po nating hearing. Ang plano po talaga dito, dahil naging successful na po yung ating EDSA busway, nagkakaroon na po ng magandang disiplina, na ito'y binibigay na lamang natin sa mga dapat dumaan, which is yung EDSA busway. Ang ginagawa po ngayon ng planning department ng DOTR, gumagawa po sila ng study and hopefully ma-finalize soon dahil we plan to expand the EDSA busway. Ito po yung sinasabi ni Senator Ejercito na yung mga malalaking sasakyan, yung mga mass transit, we have to expand. And hopefully po, pag na-expand natin ito, hindi lamang dadagdagan natin yung mga bus sa EDSA, ngunit aabot na po ito sa ibang destinasyon, not only Monumento or PITX, aabot po dapat to hanggang Alabang, hanggang sa sa kabila naman po hanggang Valenzuela. So yun po yung aming project or plano po para ma-improve po lalo yung ating serbisyo ng bus dito po sa EDSA. I think yun na po yung ating presentasyon. Maraming salamat po. Thank you, Mr. Senator Grace po. Thank you, Mr. Chair. Yun nga yung nagiging problema dito. Bago pa sana nagkaroon ng modernization initiative, dapat yung mga ruta nga, inuna yon para alam nga kung saan babaybay. Diba? Yung pag-aaral, dapat dun ginamit. Ngayon, Mr. Chair, siguro sa inyo, mas makikinig sila. No? Para sa akin kasi ito ang ganda pakinggan
71% of LGUs have submitted the local public transport route plan. Pero LTFRB has only approved 12% or 185. Yun po yung totoo doon. Maganda pakinggan yung 1,112 eh. Pero ang totoo noon, 185 lang talaga ang viable. Now, that's fine. The only thing is, ang pangako kasi nila, that by June, dapat 50% na yung na-approve. Pero actually, 12% pa lang. So talagang hindi tayo umaabot sa deadline. So kaya naghihimutok yung iba kasi nga walang kasiguruhan. So anyway, I just wanted to point it out. Si Mr. Yusek Ortega naman has been very patient, but I guess we really have to get to the bottom of this. Bakit nga ang tagal-tagal nitong tama yung sinabi ninyo, yung local government. Siguro dapat mag-step in na rin talaga yung national government na pag hindi pa rin ninyo yan ginawa, ito na yon, di ba? So that's all, Mr. Chair, and I leave it to your capable hands to continue this advocacy to help our drivers and commuters. Thank you, Senator Grace po. Nabanggit nga kanina na merong deadline April 30, 2024. May deadline yan para yung mga jeepney operators, drivers, sumanib o sumali sa isang kooperatiba. Pag hindi sila sumali, hindi sila makapasada. So, binibigyan natin ng deadline sa mga chuper. Pero walang deadline sa LGU at sa LTFRB pagdating sa route rationalization. Yun eh. Kaya nakikita ko talaga may discrimination dito. At pagdating sa route plan, mas mainam siguro kung meron na lang kayong coordination with the LGU and then kayo dyan sa DOTR, LTFRB, sa pagtulungan sa mga operators, kayo mag-draw up ng plan kung paano i-rationalize yung rota. Huwag po talaga sa LGU. Ang dami ko na po talagang experience niyan through the years. Magreklamo sa akin yung mga operator ng tricycle na ginagawang negosyo ni mayor, ni councilor, ni vice mayor, yung rota ibibigay sa kamag-anakan. And that's not fair. Kaya so wag natin totally ibigay sa LGU yung route rationalization. Baguhin po natin yan. Nais kong bigyan ng daan itong Manibela. Andito ba yung taga Manibela? Ay, okay. Si Mr. Mar Balbuena, operator and manufacturer ng jeep at the same time. Go ahead, Mr. Balbuena. Good evening po, Mr. Chair. Good evening po sa... good morning po, Mr. Chair. Good morning po sa lahat po ng mga kasamahan po natin dito. Ang immediate po kasi ngayon, Mr. Chair, dahil po dun sa nabanggit yung deadline, hindi na po makabiyahe yung ilang mga kasamahan namin na hindi po makapag-register ng kanilang motor vehicle. Dahil nga po, walang ibinibigay na confirmation sa amin ng LTFRB. Yung mga ending 5 po namin, marami dito nahuli kasi sumusubok talagang bumiyahe kasi nga saan naman sila kukuha ng kanilang ikakabuhay ngayon. Biglaan ito na wala na kami, huhulihin na kami. Marami sa amin, 10,000 ang multa doon sa sasakyan, 2,000 doon sa kanyang lisensya, sumatotal 12,000 piso po. Bukod pa po ito doon sa impounding na sinasabi, Mr. Chair. Yan po ang dinadanas namin ngayon, araw-araw. Nakikipagpatintero kami sa kalsada. Gusto lang naming mabuhay. Gustong mabuhay nitong aming mga kasamahang jeepney drivers at operators. At higit sa lahat, wala talagang katiyakan. Dinideadline kami ng dinideadline. Sasabihin sa amin, makipaglaban tayo doon sa West Philippine Sea, pero mismo ang gobyerno, pinapatay kami. Tinatanggalan kami ng hanap buhay, Mr. Chair. Tapos sasabihin ninyo, makikiisa kami doon sa mga banyaga na galing ng China na doon kinukuha itong mga sasakyan na to. Sila binubuhay natin, tapos kami pinapatay, Mr. Chair. Yan po yung dinadanas namin araw-araw, kaya ho kami nagbo-protesta. Wala pong tigil na protesta. Napakahirap na isang araw lang na hindi po kami makabiyahe.
hand to mouth itong aming mga kasamahang jeepney drivers and operators. Pag hindi bumiyahe ngayon, wala pong kikitain, katulad po ngayon na sumusuporta dito sa inyong hearing ngayon, sa ating hearing ngayon, Mr. Chair. Maraming paraan na pwede kaming mag-modernize. Na ipapakita natin ito, hindi kami tutol dito sa modernization program. Meron na po kaming nagawa na mga iconic jeepneys na sumunod po dito sa Philippine National Standard. Dala-dala natin, gusto nating ipakita, ipagmalaki sa buong mundo. Kaya natin na nasa mas murang halaga na nakasunod tayo doon sa Philippine National Standard na panatili natin yung iconic look nitong ating mga traditional jeepneys, higit sa lahat mura, pero hindi nako-compromise yung safety ng ating mga mananakay, matibay pa, Mr. Chair. Ano pa ba ang hahanapin natin dito? Itong tinututulan lamang po natin, hindi yung kabuuan ng PUBMP. Yung consolidation po ng aming mga prangkisa na isosurrender na namin yung mga pinaghirapan nating prangkisa. Totoo na galing po ito sa Estado. Pero nag-comply po kami rito. Wala po kaming nilalabag na panuntunan ng aming prangkisa. Bakit po ito i-revoke? Wala po sa konstitusyon o sa batas na kung hindi kami sasapi sa kooperatiba o hindi kami magko-consolidate, ibabawiin yung aming mga prangkisa. Ito po yung napakasakit na gusto namin sana maipamana pa namin sa aming mga anak o apo pagdating ng araw. Kahit po kada 10 taon magpapalit kami, importante, hawak po namin itong prangkisa. Kapag natapos na namin itong bayaran o makuha man na ito namin ng cash, amin pa rin po itong mga jeepney po na ito, Mr. Chair. Napakabigat po, Mr. Chair. Sana itong deadline na ito, tanggalin po natin hanggat hindi natin naaayos itong mga guidelines na sinasabi po. Yung tama po yung sabi nyo kanina, Mr. Chair. Kami may deadline, ilang beses na kaming pinapatay, ilang beses na kaming tinaningan, tinatakot kami araw-araw para kaming mga kriminal. Naghahanap buhay po kami ng marangal, Mr. Chair. Hindi po kami nagnanakaw. Hindi po kami, ayaw namin sana manghingi ng kahit anong ayuda sa gobyerno. Pero sila walang deadline katulad po ng sinasabi ninyo. Hindi po ba? At nasiserbisyuhan natin ang taong bayan. Ngayon pa lamang, Mr. Chair, napanood nga natin kanina, andyan pa yung mga jeepneys. Hindi pa tinatanggal. Hindi pa lahat tinatanggal, pero kulang na yung masasakyan ng taong bayan. Hindi ba tayo naaawa sa mga mananakay? Kami, nung araw, sumasabit kami para lamang makatapos, makarating sa aming patutunguhan sa eskwelahan, sa trabaho. Tapos ngayon, parang mga basahan, itong mga jeepney drivers at operators, natatanggalin na lang natin. Puhulihin namin kayo pagka nakita namin kayo. Ganito ba ang gobyernong ganito ba ang pamumunong gusto nating ibigay sa taong bayan, Mr. Chair? Nakakalungkot. Kaya po, nandiyan dyan ang ating mga kasamahan. Sana po, yung deadline na yan, tanggalin. Hayaan tayong makapaghanap buhay. May mawawala po ba sa gobyerno kung nakakapaghanap buhay kami? Tumaas na naman po ang inflation, ang unemployment rate. Tapos ngayon, matatanggalan kami ng hanap buhay. Saan natin dadalhin ito? Sino ang magbibigay ng hanap buhay sa mga taong ito? Sa aming mga kasamahan, Mr. Chair. Hindi po ba? Walang katiyakan. Kahit yung programa na sinasabi nila kapag may nawalan ng hanap buhay, bibigyan nila ng trabaho. Nasaan ito? Ano yung mga datos dito sa mga nawalan ng hanap buhay, nabigyan na ng trabaho? Okay. Salamat po, Mr. Chair. Maraming salamat, Mr. Mar Balbuena. LTFRB, magbibigay po ako ng katanungan sa inyo. Actually, naitanong ko na kanina. At yun din yung hinaing ni Mr. Balbuena. Deadline, nagbibigay kayo para sumanib ang mga jeepney operators, jeepney drivers sa kooperatiba. Pero ang LTFRB, LGU walang deadline. Dapat unahin muna ilatag yung maayos na sistema bago kayo magpatupad ng deadline. Tama nga naman yung point ni Mr. Balbuena. Kapag hindi nakasali sa kooperatiba, uhulihin na sila, hindi sa mga pasada.
magugutom yung kanilang pamilya. Pakisagot lamang po, is that LTFRB or DOTR? Ako po muna, Your Honor. Tungkol po dun sa LPTRP, alam nyo, eksakto po dun sa na-raise nyo pong concern. April po, and then na-finalize po namin noong June, gumawa na po kami yung sa sinasabi ni Senator po ng panibagong programa or rather panibagong deadline. Kasi una-una po, after the April 30 consolidation, tapos ako po, bago po dito sa road sector, kami po ay nag-meeting not only sa pamilya, sa grupo ng DOTR, kasama po yung mga ibang stakeholders. So tungkol po dun sa LPTRB na sinasabi nyo, naglagay na po kami ng deadline. Sa tulong po ng LGU, lumapit na rin po kami sa DILG para po sila ay po ika nga may tinatawag na parang convincing power, no, sa mga LGUs para dapat lahat ay magtulong-tulong at ma-produce yung LPTRP with the deadline po of end of 2026. So yun po yung kasagutan dun sa sinasabi nyo na ang next major step po talaga after the consolidation is the LPTRP po. So yun po yung kasagutan namin sa LPTRP that it should be finished end of 2026 po. So may deadline sa consolidation? Deadline po sa LPTRP po. Okay. Tama po, deadline sa consolidation at gumawa na rin po kami tinatawag na parang plano that we should achieve the LPTRP end of 2026 po. 2026. Okay. Now, sir, itong route plan, bakit po kinailangan i-devolve sa LGU? Bakit hindi na lang kayo dyan sa DOTR, LTFRB, LTO, kinakailangan mag-usap-usap, kasama yung mga operators, kasama yung mga tupero? Wag lang po sana sa LGU. Kasi marami po akong bad experience dyan eh. Pwede ba natin gawin yun na wag po sa LGU? Opo. Ipasa? Mr. Chair, may be recognize. Opo. Tumpak po yung sinasabi ninyo. Ang dahilan lang naman namin, kaya namin na-devolve to sa paniniwalang ang sanggunian at ang pamahalaan ng isang local government unit ang mas nakakaalam kung ano yung mga magagandang ruta, kung ilan ang jeepney dapat bumaybay sa rotang yan, at sila po ang nakakaalam. So we gave that function to them. However po, yung final approval, base na rin ho sabi ni Senator Grace po, ay nasa sa amin pa rin po. Kaya lang kailangan namin ng partnership with them. Pero kung inyong sasabihin po ngayon na ito po ay kukunin ng DOTR, ito ho ay pag-aaralan namin at pwede hong ito nga ho ang gawin namin base na rin po sa inyong experience at sa inyong mungkahi po sa amin. Okay. Now, sa presyong 2.4 million, saan galing po yung amount na yan? Para sa bagong jeepney na ipapalit sa traditional jeepney. Sino po ang nagbigay ng amount na yan? Mr. Chair, for the record po, wala pong kinalaman ang LTFRB or ng departamento ng DOTR doon sa mga presyo ng mga jeepney. We have about 59 accredited suppliers. About 54% of them are Filipinos, 59% are Filipinos po, and the rest are local imported manufacturers. It is the cooperative ho ang may kapangyarihan na mamili kung saan po sila, kung saan nila gustong bumili. For the record din po, may mga traditional jeepneys ko na tayong na-modernize ngayon. In fact, ang isa sa mga producers po ay nandito, si Mr. Orlando Marquez po, na matagal na hong nagbebenta ng mga modernized jeep na ang konsepto ay yung traditional po ang itsura. So wala ho kaming say or sa kung saan bibili po yung mga cooperative. Nandito po sila, sir. Siguro yung question na yan would be much better answered by them, to the likes of Mr. Yun lang po, Mr. Chair. If I may, Your Honor, sasagot ko lang po. Alam ko po yung concern niyo, yung presyo po, no? So, since na-finalize po yung consolidation, kasi sa opisina ko po yung nag-a-apply, yung mga manufacturers, no? Para ibenta po sa ating mga sektor ng transportasyon,
dumarami na po yung nag-a-apply ng mga sasakyan na humihingi namin sa amin ng Certificate of Compliance para po maging open ito sa market. So ang epekto po nito, sa nakita ko po, no, in the 2 months nang natapos po yung consolidation, dumarami na po yung interesadong hindi lang yung magbenta ng mga modern vehicles, ngunit yung mga magpautang. So siguro po, susubaybayan ko to at maire-report ko sa committee. Ang nakikita po namin is meron pong pag-asa po na bababa ang mga presyo kasi dadami na po yung mga competitors. Not like nung nakaraan po, konti lang. So alam niyo naman po, pag konti lang, medyo yung presyo parang nakokontrol po nila. But this time po, sa dumarami po ng mga sasakyan gustong magtinda po or mag-offer ng kanilang mga produkto, may posible pong bababa po yung mga presyo. And only dagdag ko lang po dalawa, kami po ay magpapasok na ng tinatawag natin ng after sales. Kasi nung lumang guidelines po, aminin ko po, wala yon. But this time, we will require, magiging stricto po kami na hindi tayo pwedeng tumanggap ng mga papasok lang ng walang after sales or service. So, i-incorporate na po namin ito sa bagong guidelines. And isa pang idadagdag ko po, meron na kaming ipapasok na bawat bibili ng modern vehicle, kailangan i-train yung mga kooperatiba sa kanilang mga mekaniko pero para at least magkaroon sila ng tinatawag na basic troubleshooting. Dahil aminin ko po, sabi nyo nga po, may mga sasakyan po dyan na medyo bago na hindi po alam ng ating mga local drivers or mechanics. So yun po yung ipapasok namin sa aming opisina po. Okay. Maraming salamat. Yung pong mga drivers na hindi nakapag-consolidate, so sila hinuhuli ngayon. Yung nga sinasabi kanina ni Mr. Balbuena, nagpapatentero sila sa mga kinaukulan. Samantalang hindi pa klaro yung route rationalization. Bakit po? Yes, sir. Yeah, ako po muna bago si Chair Guadis. Unang-una po, with due respect po, wala pong connection yung consolidation po sa route rationalization kasi po, bago nag-consolidation, yung mga ruta ay tinatakbo na ng ating mga driver. Pagkatapos po ng deadline at wala pa yung tinatawag na LPTRP, baka 2-3 taon pa po, so bumabiyahe pa rin po sila sa present na ruta. So wala po dito yung nawawalang mga sasakyan sa mga ruta dahil pareho pa rin po. Kung ganon, sorry, sandali po. Mr. Balbuena. If I may, Mr. Chair. Opo, kanina po, sasagutin ko lang, mag-comment lang po ako dun kanina. Ang sabi nila, may 2 years pa sila para dun sa LPTRP o route rationalization. Pero kami, wala nang extension. Napaka-unfair po. Ito pong hinuhuli kami, killing me softly ito, Mr. Chair. Di po ba? Hinuhuli kami ngayon dahil nga po, deadline na ng consolidation. Kung hindi kami nakapag-consolidate, ang mangyari po sa amin, huhulihin kami. Okay, so sige. hindi po kami makaregistered ng aming mga sasakyan. So yung hindi po mare-register, hindi na pwedeng ibiyahe. Or kung gusto man naming ibiyahe sa pilitan, nakikipagpatintero kami at kapag nahuli nga po, yun nga po yung masaklap. Talagang killing me softly itong ginagawa sa amin. Salamat, Mr. Balbuena. Sige po, Yusek Ortega. Magsasalita po si LTO tungkol sa hulihan po. Pero magdadagdag lang po ako, no? Unang-una, nung nirequest po ni Secretary Bautista sa Pangulo na extend po yung deadline from December to April dahil may mga totoong sinserong gusto pa pong sumama. At kaya po namin maisabi po sa inyo sa committee na to, nung umabot po tayo sa April 30 na deadline, masasabi po namin na yung lahat ng totoong interesadong sumama po sa programa nasa loob na po. Masasabi po namin yun. Dahil kilala po namin, lumalapit po namin sa dalawang grupo po na hindi talaga nag-oppose po talaga sa programa. Masasabi ko marami na po miyembro sa kanila na nag-consolidate na po. So ang punto na lang po namin, nag-usap po kami ni Secretary, kailangan pa ba natin mag-extend? At ang sinabi po namin, Sec, okay na po yung April 30 because yung totoong gustong sumama po ay nasa loob na. So gusto ko lang po maging klaro kasi hindi po namin kaya matanggap also na yung may gusto nasa labas. Unfair po yun, mali po yun.
Kaya nung sinabi po namin, LTFRB, DOTR sa ating secretary, na lahat ng totoong sasali ay nasa loob na, kaya nagkaroon po ng decision ng ating secretary na okay na po yung April 30 as per the decision. Ngayon, yung mga... Okay, Sir Sander, Yes, makasingit. So, ilang beses mo paulit-ulit binabanggit yung nasa loob na, ibig sabihin ng consolidation. 81% ata, no? Okay. So, merong 19% na ayaw. Anong reason? Sige. Bakit? Ba't ayaw ng 19? Anong hinaing nila? Bakit hindi nyo naipapaliwanag dito sa 19%? If I may po, Na kasi... maayos Tama yung po, programa. Senator. Kasi dati po ako sa Office of Transportation Cooperatives, ako po yung chairman ng mga kooperatiba, so meron pa akong direct contact sa kanila. At ang mga narinig ko po na mga ayaw na, no, yung sa 19% sinasabi nyo, yung iba po talagang ayaw na nila. Kasi ang pagiging operator po, parang negosyo po yun eh. So I think, or rather, sinasabi po sa amin na ayaw na nilang ituloy yung negosyo sa public utility, kaya hindi na sila nag-consolidate.